Magandang araw po sa ating lahat. Muli po, ako si Pau. I am a person with autism and currently I am a law student and I make videos to hopefully share autism awareness and acceptance in a way na we all understand and we can all relate to, no? And we can all share our ideals and perspectives with. Pero sa ngayon po, ibang video muna yung gagawin natin. It's about a video about sa sakit ko, which is psoriasis. Kasi sakto, it's World Psoriasis Day. Although sa 29 pa siya, but I decided na gumawa ngayon kasi may pasok ako sa the following days. Busy rin. So, ayun. First of all, tanggalin po natin muna yung notion na yung psoriasis po ay nakahawa. For sure, sa ngayon, God is good kasi accepting naman na kahit paano yung mundo, pero syempre hindi pa rin maiwasan na mayroon pa rin someone, pero nonetheless, hopefully makatulong itong video na to. And yung basically paano to nagsimula nagsimula actually siya 2018 eh. Although sabi nila talagang autoimmune or inborn, pero sa akin talaga nag-trigger siya around 2018. At the time nun, I was in my 4th year in college. Nung bata pa ako, wala naman halos akong naramdaman. I mean, wala namang something sa balat ko, okay naman. Siguro late na observation ko is yung kuko ko, yung nails ko ba. Kung mapapansin nyo, pangit yung tubo. Sabi din sa akin ng mga classmates ko noon, pamilya, na ayusin ko daw yung gupit sa kuko ko. Kaya syempre akala ko din naman noon pangit lang yung pagtubo, pero turns out na hindi pala. Early signs pala siya ng autism, psoriasis, sorry, na mix up ko. And nung 4th year nga ako nagsimula to, bilang isang dandruff dito, akala ko kung ano yun. Sabi ko baka pwedeng hugasin na Head and Shoulders or something, pero then nga hindi nga nangyari talaga. Nag-stick siya doon hanggang sa napansin ko na parang ang tigas ng ulo ko, parang yung scalp area ko ang tigas. Fast forward 2019 noon, kakabagsak ko lang noon sa first day ko sa board exam. Sobrang nalungkot noon kasi syempre talagang binuhos mo lahat eh. Talagang nag-aral ka, nagasusan ka, isa lang yung task mo, that is to pass. Pero hindi nga, I failed. So talagang dinamdam ko siya, and I think nakakontribute siya. Until now talagang pinag-iisipan ko ano ba talaga yung ibig sabihin ng psychological stress sa psoriasis. Kasi I think lahat naman tayo may stress no? Sa buhay talagang pero hindi ko alam paano ba talaga siya gumagana, kakaisip mo ba, pero I think talagang yun yung dahilan. I think talagang makapalit na siya. Pero anyway, natandang-tanda ko din noon, ang bilis na pagtubo. Biruin nyo, February of 2019 nagkaroon ako ng konting mga sugat dito, para sa sugat talaga sa arms, sa kamay, sa binti. And eventually around April talaga ang bilis nangaliskis siya. Although gumaling naman din siya agad, pero bumalik naman, nangiliskis ulit. So talagang it's a cycle. Kaya sabi ko na noong time na yun, 2019, it's not a good year for me kasi kakabagsak ko nun sa board, lumala yung psoriasis ko, tapos bumagsak din ako nun sa PhilSat kasi at the time may entrance exam yung law school eh. So talagang minalas talaga ako, although nakabawi nung nakapasa ako ng board by the end of the year, no? So ano ba yung challenge sa akin? Personally, ang sabi ko dito is una syempre salamat sa Diyos kasi hindi naman to nakakamatay, pero naka-frustrate lang talaga kasi talagang nalilimitahan ka eh. At I remember financially, physically, sabi ko nga minsan pabiro ko kung sinasabi, psoriasis, hindi ka mamamatay
sa sakit mo kasi hindi naman siya nakamatay like cancer or iba. Pero mamamatay ka sa mahal ng gastusin. Biruin mo isang ointment, pabili sa'yo 900, 1K. Tapos 2 weeks mo lang gagamitin. Diba? So parang saan mo bubunutin yan? Isa mo pa yung phototherapy na 3 weeks kang pumupunta sa RITM, sa hospital para magpailaw. Parang maintenance mo yun eh. Buti nga sa akin, pinayagan ako ng 2 weeks. Kaya, mayado na talaga nakabigay siya ng pressure sa akin kasi syempre, supposed to be, nakatulong ako sa pamilya. Pero, wala, na dito tayo. Binigay sa atin to. At the same time, talagang hindi mo maiwasan talaga. I mean, mahal mo yung Panginoon. And ulit-ulitin ko na mahal ko yung Panginoon. Pero syempre, hindi mo maiwasan na talagang sa ganitong kaso, talagang mapapa-question ka. Kasi dito ka nga kami nag-aaway ni Mama kasi si Mama talagang faithful siya. So, nagsabi siya na huwag mong questionin ng Panginoon, may dahilan siya. Pero alam mo yun, di mo talaga kaya kasi syempre kung nilagay ka sa ganitong sitwasyon, parang sabi nga ni pastor ng isang pastor Pastor Lastimoso even a sane man cannot question God if he or she is put in a very tight situation, sabi nga talagang ayun, talagang di ko maiwasan. Until now, nangyayari sa akin yun kasi sabi ko, bakit ganun? Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya nung nakatapos ako ng college, nakapasa ng board. Sabi ko, gusto ko lang naman makapagtrabaho, makatulong sana. Excited ako nun, makakontribute sa society, sa pamilya. Pero, sakto pag pagpasa or saka naman tayo inatake nito, isama pa yung pandemic. Pero wala tayong magagawa, may dahilan yung Diyos dito. So ayun, kung nahihiya ba ako dito, hindi naman kasi tinanggap ko na ganito ako so bahala na yung tao kung ano yung tingin nila sa akin, bahala sila talagang expected mo nang tatanungin ka sa balat mo. And isang challenge din I think sa akin is yung paglakad kasi lingid po sa ating alam na yung psoriasis po is an autoimmune disorder. Basically, immune system natin ay inaatake yung ating skin cells. Kaya nagre-result siya sa mga patches, mga pula-pula sa ating balat. Pero minsan, in severe cases, talagang inaatake din niya yung ating mga kasukasuhan, yung joints, muscle. Kaya talagang nahihirapan din ako maglakad. Even at the moment, talagang ang hirap tumayo. Kailangan mag-stretching ka talaga, ganyan ka. Pero wala papaisip ka, pa-questionin mo yung Panginoon, bakit gano'n? Pero at the end of the day, talagang wala kang magagawa. Kahit talagang gigising ka na ganito ka, ito yung realidad sa buhay mo. Pero syempre, mahal pa rin natin ang Panginoon. Overall, ayun, I'm still glad na dito pa rin tayo. I'm glad na hindi naman buhay pa tayo, hindi naman malala yung sakit natin kahit na talagang aminado tayong frustrating. Pero overall, mabuti ang Diyos, no? Pero mas for sure, mas marami pang iba ang mas worse kaysa sa akin. And lastly, gusto kong pasalamatan din yung siyempre pamilya ko na nandyan siya, yung mga kaibigan ko, classmates ko, yung special sa kaibigan / therapist ko si Kuya Cha. Yan, mga classmates ko, Kuya Norman, Charissa, hello po. And ayun, so tandaan natin, mahal tayo ng Diyos, no? May Diyos, mahal na mahal ka niya. Maraming salamat po.